para sa iyo, anak. Patuloy tayong lumaban, ipakipaglaban natin ang kalooban ng Ama. Piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Paang buhay sa akin, mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po, dakilang Ama, Anak at Espiritu, sa kalooban mong ito, sa paggamit mo sa amin upang pagalakin ang aming kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa dakilang araw na ito. Anak, I wish you all a very good luck, mahabang buhay, mahabang paglilingkod, at nawa tuluyan kang mapuspos ng banal na Espiritu hanggang sa huling sandali ng buhay mo sa mundo. Mapalad ka, anak. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. Tuloy na napakapalad ni kapatid na Malu. Ano po, sa murang edad niya, tinalikuran niya ang buhay na puno ng
pangsanlibutan at ipinaglaban niya ng tunuyan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday muli, kapatid na Malu, at maraming salamat sa ating mga kapatid na si Ate Mirna at si kapatid na Bunso sa kanilang napakagandang mga inawit. At ang tatawagin ko naman po ngayon ay isang ina na tunay na pinakamamahal ng ating isa sa dahilan kung bakit ang pagtitibay ni Apo Conching ay ganun-ganun na lamang. Katatapos lamang po niyang gumaling sa isang karamdaman at upang siya'y magpasalamat, tatawagin ko po ang pinakamamahal na ina ni Apo Conching, si Nanang Paring. Tutupad ng pangako kay Divine Nangako ako sa wala yata. Kapatid na Mirna, eto na ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay hindi marunong magsalita ng marami, ngunit bilang patotoo po sa mahal na Panginoon, yung pangako kong ako'y maghaalay ng isang awit ay Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw ay sa'kin susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Salamat. Salamat po, Inda. Paglapit ko po, ang sinabi niya, matutupad na ang aking pangarap. Wow, pangarap po pala niya yun. Pangarap at pangako niya na makapaghandog ng awit sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Inda. Sino pong magsasabing nagkaroon siya ng karamdaman sa kabila ng edad niya? Tumayo siya dito at nagpapuri sa Panginoon. Di po ba? Ganun po talaga. Basta naisin po natin ano man ang mitiin ng ating puso, ipinagkakaloob ng Diyos.
Hingin lang po natin, basta't matapat tayo, ibibigay niya. Gusto niyong umawit lahat, ibibigay po ng Diyos yun. Basta pag-aalay sa Kanya, maging matapat lang po tayo. Ano man po yung ating hingin, pag-awit, kagalingan, kagalakan, lahat po yan, kapayapaan ng puso't kalooban. Hindi po, wala pong pasubaling ipagkakalob lahat yan ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Ang tatawagin ko pong susunod upang magbahagi, nakatingin po sa akin. Nadinig ko po kasi, ang napag-alaman ko, all the way from Valenzuela, nagpapagamot po dito yung kanyang kabiyak. May nakapagsabi sa akin na maari na po siyang tumayo sa harapan, yung kabiyak niya, yung misis ang magbabahagi. Dahil nga po yung kanyang kabiyak ay may karamdaman, hindi makalakad. Hindi ko man po batid ang kanyang pangalan, tatawagin ko po siya upang siya'y magpatotoo kung ano na nga po ba ang nadama niya sa ilang araw na pagparito nila sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Mitch. Kapatid na Mitch. Okay po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang pong magpasalamat sa ating Ama. Di ko mapigil yung iyak ko. Pasensya na po kayo. Nakita nyo naman po yung pagdating ng asawa ko dito nung unang araw. Ibabahagi ko lang po sa inyo na napakarami na po namin pinagdalan sa kanya. Ang pinakahuli po sa UST, pero wala ko talaga makita. Pero alam ko po sa akin na pagsubok to sa aming mag-asawa, pati na rin po sa pamilya ng asawa ko. Dahil alam po ng Tita Enay kung ano po yung, kasi po yung mga, ano ko na, kahit po saan namin anuhin, lagi po nilang katwiran na paladasal po sila. Pero alam naman po natin, minsan di nakikita sa gawa. Siguro po ito na yung paraan para po lahat, yung buong pamilya ng asawa ko, maniwala na na buhay ang Diyos na totoo. Saka sabi ko po sa asawa ko, madaling sabihing naniniwala ka, pero mahirap patunayan sa sarili. Kaya sabi ko, ibigay niya ng buong buo yung tiwala niya. Dahil wala akong pagdududa. Marami akong naranasan sa buhay kung gaano po talaga buhay ang Diyos sa pamilya ko. Although, naging, katulad po ng ibang shinare na ibang kabataan, naging naligaw po ako ng landas. Pero hindi ko na po anuhin, sana po, hiling ko lang po na pagpatuloy nyo po sana yung pagdarasal para sa, pero ako ho, araw-araw kong inaano po sa mahal na Ama na tanggap ko na po yung kagalingan ng asawa ko. Maraming salamat. Salamat kapatid. Si kapatid na Mitch, kanina pa po sila tinititigang mag-asawa nung umaawit si na kapatid na bunso Nangingiti yung mister niya habang umaawit na nakatingin siya. Alam ko, damang-dama po niya ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Naramdaman niyang si Jesus lamang ang dapat nating tawagin para sa kagalingan ng kapatid. At sabi nga, pag-angkin. Talagang inangkin niya na. At sabi nga, pasalamatan niyo rin po dahil yan lang ay isang kaparaanan ng Diyos upang maakay kayo at maniwala kayo na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. At salamat po sa kanilang taga-akay, si Tita Ine. Siya po ang nagsabi sa akin kanina, wag mo akong tatawagin. Sabi niya, meron kang tatawagin, sabi niya. Kaya salamat po. Kaya manahan lang po kayo kapatid. Nasa tamang landas po kayo. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Amen. Talagang buhay na buhay ang Diyos. Wala na po akong susunod na sharer, pero alam ko, sa kaparaanan ng Diyos, napuspos kayo ng banal na Espiritu, may titindig sa tabi ko upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Parang, ayun, sinasabi ko na may tatayo Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para sa ating kapatid. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Kasi po yung aking anak na galing sa Dubai, dumating po nung makalawa. Hindi ko po alam na may sinat po ako noon Hindi ko alam na darating pala. Sinorpresa po ako ng aking mga anak na kasi po daw sa Dubai medyo mahigpit. Ngayon, ang medyo malawag babae.
Kaya po yung anak ko na biglaan din ang dating, nakahabol po yung ticket na promo. Kaya ang balik niya 24. Kaya ako nakikita ko yung pagdalangin ko sa Panginoon, sa Ama, ibinigay niya. Dahil madalas ko pong idalangin yung aking anak na yon dahil nakalayo. Hindi ko po nakikita. Yung pong aking dalawang anak, lagi ko pong nakikita doon sa aking kapaligiran. Siya po ang talagang dinidikdikon talaga. Kasi mahirap yung nakalayo ang pamilya mo. At nakita ko po naman sa kanya, nang dumating siya, napakaganda ang kanyang katawan, napakaputi. Siguro kung makikita ninyo, parang hindi ko anak, para pong Koreano. Pero sabi ko nga sa Panginoon, sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko, ngayon po, sabi ko sa Panginoon, ano man ang ipapasan mo sa akin, kaya kong dalin. Kasi po yung aking kapatid nung nakaraan na linggo namatay, hindi po ako nagpakita ng lungkot. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako magpapakita ng lungkot para po yung aking mga pamangkin at hipag, hindi po sila manghinaan. Kaya po yung ngayon, yung hipag ko talagang nakikita ko po yung pagsusumikap at saka yung pong mga anak niyang babae. At kahapon po, talaga ang Panginoon, talagang sinusubok ako ng Ama kung hanggang saan ang tibay ng aking pananampalataya. Yung pong aking kapatid na panganay, nagkasakit naman ng makalawa, hindi ko rin alam. Sinabi lang kahapon, galing naman kami sa NIA. Kasi kaya po naman ako nang galing sa NIA, ang linalakad ko po naman itong ating kapaligiran. Dahil pag daw po hindi nagawa yung patubig, 12,000 hektarya ang hindi mag-aani dito sa sakop ng Baliwag, ng Bustos Dam. Kaya yun ang idinadalahin ko sa Panginoon, idinidikdik ko sa Panginoon. Yung lahat ng nanunungkulan sa ating gobyerno, yun ang hipuin para po makita niya yung kailangan ng mahihirap. Nakikita naman ng Panginoon yun, nakukuha sa panalangin naman yun eh. Kaya ako, yung aming buhay, hindi ko po alam na yung anak ko na yun darating na bigla. Ang alam ko po, darating sa susunod pang taon. Pero napakabuti ng Diyos na hiniling ko sa Kanya, sana makita ko man lang ako ng minsan yung aking anak. Ngayon po, yung aking anak, nung makita ko, yanakap po ako ng makapakahigpit. Ngayon po, kanina, sa pagmamadali ko, hindi ako nakapagdala ng panyo. Kasi ang hinahabol ko ang Ama. Para makapag-share ako rito, lalo na kay Apo, na nakikita ko po naman yung kanyang ibinigay sa amin na at talino ng aking Panginoon sa kanya. Nagkausap nga kami nung isang linggo, sabi nga niya, nung sabihin ni Apo sa akin, paano tayong magiging magkamag-anak niyan? Namatay yung kapatid mo, pinuntahan natin, hindi mo ako sinabihan. Napahiya ako kay Apo, sabi ko, opo ako, hindi. Kasi po sa kabiglaanan ko, kasi bali ako po ang ama ngayon eh. Ala na po yung mga kapatid kong lalaki, ubos na po eh. Patay na po lahat. Kaya yung pong aking asawa, namatay na rin. Kaya kung ala ka sa Panginoon, talagang hindi mo gagawin at gagawa ka ng labag sa Panginoon. Ako po wala. Wala akong bisyo. Lahat tinanggal ko para maipakita ko sa mga anak ko, sa mga tao. Kasi hindi purely yun ang ating ipinakikita eh. Pakikita natin sa Panginoon sa gawa. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Pero kung panay ang panalangin mo, makikita ka nandoon sa mga sulok-sulok, nakikipagsitsitang ka lang, maliwala lang yun. Mahirap lukuhin ang Panginoon. Ang tao, madaling lukuhin. Pero ang Panginoon, kasulok-sulukan man tayo magpunta. Tandaan ninyo, tayong lahat. Ala naman perfecto eh. May kasalanan tayong lahat eh. Pero tandaan ninyo, ang ginagamit ng Panginoon, sinasala niya. Lalo na po si Apo Kunching na ipinakita ng Panginoon dito sa Barangay Paligi. Pambihira po ang sabi nga sa Bible, pipiliin niya ang bibigyan niya ng karapatan na makapag-alay
at magturo sa mga taong naliligaw. Si Apo, isang halimbawa po dito sa paligi. Siya po ang kaisa-isa na lumitaw dito sa bayan ng Candaba na nakabalitaan, Bulacan, iba-ibang lugar. At kaya po nagkausap kami, yung kumare ko po nga po si Dr. Sulit, siya po pala ang nagbasbas po doon sa ospital niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Talagang ako sa buhay ko, kaya ako tumayo kanina, nagpapasalamat, sabi nga ng ating kapatid, pag hindi ako napaghandog sa Panginoon, malungkot ako. Pauwi ako sa Pangklara na wala akong dala na biyaya na iaabot ko sa aking pamilya. At yung pong litrato ng Ama, nandun po sa akin loob ng kwarto. Pagbangon ko, antimano, makikita ko siya. Ama, salamat po sa pagkakagising ko. Salamat po sa mga anak ko na ibinigay mo sa aking malalakas. Salamat po sa biyayang ibinigay mo sa amin, hindi mo kami pinababayaan. Kaya tayong lahat, mga kapatid, mga ama, sana gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Sumunod tayo ng ayon sa gusto ng Panginoon. Yun, at importante, huwag tayong maiinggit doon sa mayayaman. Yun ang number one. Pag nainggit ka, daig mo pa yung natalo. Talon-talo ka na nun. Kuha ka na ng demonyo nun pagka nainggit ka. Talagang magsumikap ka. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, gumawa ka ng gumawa. Yung isang araw, ibibigay mo sa akin eh. 7 araw, 6 na araw. O yung ating gagawin. Hindi ba tayo makahanap ng ating pagkain? Ako sa aming buhay, na nakikita ko po sa aming barangay, marami pong kulang. Pero ako, sinasabi na nag-born again ako, pero Katoliko po ako. Sabi ko sa kanila, nag-born again man ako, ang hinahanap ko lang yung gawa ng tao. Dasal ka ng dasal, paglabas ninyo ka akong mga pare-pares lang tayong mali eh. Pero pag nakita mo yung sumamba, nandun sa inuman, nandun sa sugalan, nandun sa sitsitan, ganun eh. Pero ako, pag uwi ko katulad po nito, sumamba ko rito. Diretso na po sa aming tahanan para po yung biyaya ng Ama at yung pong sinalita ni Apo Conching, dala ko po doon sa aming tahanan at ipasalubong ko po sa aking pamilya. Yun po ang napakasarap na pasalubong sa mga anak natin. Hindi po yung tinapay, sari-saring paabot. Hindi po yun eh. Ang masarap po yung iaabot mo sa anak mo yung biyaya na nanggagaling sa Ama. Ama ka, Ama ang number one, ang Ama sa itaas. Yun po, maraming po salamat sa ating mga kapatiran. Sana patuloy tayong malakas kasi po yung pangarap. Huwag ninyo pong, ako hindi ko na inaangkin yung pangarap eh. 2 na po ang nangyari sa akin pangarap. Yung pong kapatid ko, nangarap po, yung binili ko po ng binhi. Sabi sa akin, kapatid, ibili mo ako ng siten, 10. Ibili mo ako ng pagkain, 10. Nakaraan lang po yung 9 na araw na sinabi ni Apo, nawala na po siya. Kaya po yung pangarap sa tao ngayon, pag nakaraan ka, kunyari birthday mo ngayon, nakaraan ka ngayon, salamat na yon, nakaraan ka na sa petsa na yon. Pero yung susunod na taon, hindi natin alam ang ating haharapin. Pakatandaan nyo, lahat tayo ay mawawala sa mundo. Ang importante, gumawa tayo ng tama at ipakita natin sa mga kapaligiran yung ating ugali, yung hindi tayo maiinggit, wala tayong bisyo, lahat. Ako wala lahat eh. Kaya nga, siguro nakikita ng Panginoon yun, mahirap. Ang number one, huwag kang magsisinungaling sa iyong kapwa. Kasi po, napakahirap po yung pagdating sa taas eh. Kasi ako, ang nasa puso ko, pagka sinasabihan ko yung aking kaharap, una, mananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng talino, kababaan loob. Pagka nakausap ko na yun, antimano, kapatid, napakabait mo. Sobrang bait mo. Pag alis mo, nakapag-abot ka ng konti, tuntua ang Panginoon at lalong-lalo na po yung binigyan mo. Kaya marami po salamat sa mga kapatid dito
at lalo na kay Apo Kunching dito sa paligi. Hirong-hiro sa Panginoon si Apo Kunching. Maraming po salamat at ibinabalik ko na sa Ama ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa katapangan nyo ng pagtindig upang isiwalat ang kadakilaan ng Diyos. Meron na po siyang pasalubong pag-uwi sa kanila. Marami nag-aantay ng pasalubong niya, pasalubong na galing sa Ama. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ang tatawagin ko po ngayon kasi katabi ko siya, alam ko napakarami niyang gustong isiwalat tungkol sa dapat nating na maging inspirasyon natin sa ating pagpunta rito. Hindi ko na po pakakahabaan. Tatawagin ko na po ang aming inspirasyon, ang aming mother of the house, si Tita Marisa. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito'y binahagi mo at pinagkaloob mo na muling ihayag ang iyong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang ikay makilalang lubos, mapaglingkod ang buong katapatan at sa bawat araw ay panabikan upang sa dakong mong banal ay pakinggan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng bahagi ng ating mga kapatid. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa kabila po na wala tayong tema, subalit bawat isa po na nakararanas at nakadarama ng kagandahang loob ng ating Panginoon, huwag po natin itago, kundi ihayag po natin ang katotohanan upang lahat po ay makamtan ang benepisyo na dulot ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na andun kami sa taas, nag-usap nga kami magkakapatid bilang mga alagad. Yung binanggit po ng ating kapatid na huling nagbahagi, ating kapatid na nagbahagi, totoo po yun. Huwag nating kainggitan yung mga taong mayayaman at huwag din nating kainggitan yung mga taong pinagpapala ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, napakasimple lang po. Kung magagawa mo rin na gawin kung paano silang pinagpala ng Diyos, kakamtin mo rin yun. Amen po ba yun? Sapagkat sa dakong ito po ay iminumulat ang ating diwa, ang ating isip, ang ating kalooban, upang tumalima po sa tama, tumpak, upang ang bawat benepisyo na ipagkakaloob ng ating Panginoon ay ating maramdaman. Amen po ba yon? Alam niyo po ba, sabi ko nga po sa bawat pagbabahagi ko, siguro nga, kung hindi po kami kilala bilang mga alagad, maaaring sabihin yung mayabang. Kung hindi niyo po kami ganap kilala sa mga pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon, kung paano kaming lumalaban, maaaring sambitin niyo na sinasabi lang nila yan sapagkat hindi pa nagaganap sa kanila. Hindi po totoo yun. Lahat po ng kaganapan na nagaganap din po sa inyo, nagaganap din po sa amin yun. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kagaya ng tinura ng ating mahal na Apo Kunching, maglingkod ka't hindi, may pagsubok ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At isa lang po ang pumasok sa aking kaisipan kung sino po yung narito kagabi, na kung paano pong pinatotoo ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yung pagtitiwala at pagtanggap ng sa ating Panginoon sa kanyang katauhan. Alam niyo po, pinakita ko po yung pruweba, yung divine mercy po na yon na hawak-hawak ko po nung time na dumating aking kapatid na Pearl, dahil ako po ay isa sa nagdududa kung ano yung sinusundan nila nung mga panahon na yon, sapagkat hindi ko pa siya lubos kilala. At syempre po, sa larangan po ng aming kaukulang hanap buhay sa unang buhay, sa sari-saring tao ang aming nakakaharap, at napakarami din pong manggagamot na ginagamit din ang pangalan ng ating Panginoon, subalit taliwas ang kanilang ginagampanan. At isa po ako naging biktima nun. Amen po ba yun? Kaya ng mga panahon po na yon, sabi ko nga, wala namang masama na magsuri kung ang hihilingin mo ay ang kalooban ng ating Panginoon na siyang mananalaytay sa iyong pagkatao upang wag kang magkasala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung andito po kayo kagabi, yun po yung pinakita sa akin. Ano po ang kagandahan? Hindi po pagmamayabang. Simple lang po. Dahil nakilala ko siyang lubos sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nanahan ako. Amen? Sapagkat hindi mo maaaring kamtin ang kaukulang benepisyo na kaloob ng ating Diyos kung isang linggo ka lang maniniwala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hindi rin maaari na isang buwan, ilang buwan, o ilang taon. Kundi bawat taon na umuusad, kailangan lumalim
yung pagtitiwala mo sa Kanya at paniniwala mo sa Kanya upang makita mo na ang kaukulang kahiwagaan ng ating Panginoon ay hindi na uubos kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung paano pong pinanghawakan ko po sa puso ko na ang Diyos na buhay ang pinaglilingkuran ko sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, mayroon man po akong ebidensya na siya ngayon, ang divine mercy po. Subalit, nang nasumpungan ko po sa dakong ito na siya yung paglilingkuran ko, hindi ako nagtalusira, hindi ko pinupuri ang sarili ko, hindi na ako naghanap ng ano pa para magparluto sa aking isip, kundi ipinokus ko po na yamang ang Diyos ang nagbahagi sa Kanya bilang divine mercy sa katawan ating mahal na Apo Kunching, at ito yung hawak ko na dinudulugan ko, mananahan ako sa Kanya upang makita ko kung paano siyang kumilos sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, sapagkat mamamasdan nyo po, maging kayo kung paano kayo nananabik. Halimbawa po sa mga artista, kapag nag-aabang po kayo. Halimbawa lang po, di ba po, hindi pa sila dumarating, sabik na sabik ka para makita mo yung tsura nila, para maging idolo mo sila. At ng oras na nagmimiti kang makita sila, nakita mo, subalit hindi mo man lang nalapitan, uuwi ka pa rin bigo. Sapagkat hindi mo man lang nalapitan, hindi ka man lang nakapagpasign. Subalit alam niyo po ba mga kapatid, sa dakong ito, hindi man bumababa ang ating Panginoon sa ating harapan kung ikaw ay makikinig lang. Hindi man siya magtatala sa iyo o kahit na ano, kung ikaw ay makikinig lang, mararamdaman mo na ang Diyos na buhay ay lumilingap sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, ang damdaming ito'y hindi ko po nakamtan pag dakakarakay, eto na. Kundi, kung paano yung kaukulan na binahagi ng ating Panginoon, kung sino siya, huwag kayong magtanong sa tao na walang alam tungkol sa Kanya. Sapagkat sisirain lang po kayo. Amen? Panghihinaan po kayo. Kaya, yung mga ginagamit ng kalaban upang iligaw sa kabutihan, yung mga anak naghahanap ng kabutihan, iwasan niyo po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kagaya po halimbawa sa dakong ito, nung kami po ay tumungo sa dakong ito, hindi po kami nagtanong sa mga kapitbahay kung sino si Apo Kunching. Patawad po, kailangan ko pong isiwalat upang mapatutuhanan paano ba mananahan sa Diyos at paano siya kumikilos sa iyo kung ikaw ay tuwirang matapat sa Kanya. Hindi po kami nagtanong, kundi ikaw may mata, may puso ka, may pandama. Siyempre po, ng mga panahon po na yon, ang ating mahal na Apo hindi pa nakaputi. Subalit kung ikaw ay marubdob na naghahanap sa kalooban ng ating Panginoon, mararamdaman mo sa puso niya, sa pamagitan lang ng kanyang tinig kung paano siya nagluluwal ng salita, na ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo sa iyong harapan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At nakita niyo po, napakarami pong sinyales na ipinakita po sa akin ng Panginoon. Sabi nga nating mahal na Apo tungkol sa orchids po. Nung humahayo pa, uulitin ko po ito, nasa libro po ito ng Espiritong Banal, na pinahintulutan, nagampanin ng ating kapatid na Beth, na ginawa po yun. Yung libro po na yun ay punong-puno ng hiwaga, sapagkat alam po namin mismo, andito pa po kami sa 3rd floor noon, nang ginagawa po yun, nakikipag-usap po siya sa amin ng kagaya nito. Subalit ang kanyang kamay ay gumagalaw, na hindi nakikita kung paano yung mga letra ang pinipindot ng kanyang kamay. Nasa likuran po niya ang anino ng Divine Mercy para gumawa ng libro na yon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po. Kaya yung mga hiwaga na yan na amin nasumpungan sa dakong ito ay napakalaking tatak na po sa aming puso para hindi namin lisanin ng Panginoon. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nais niyo po ba na kayo tumagal sa nararamdaman nyo na pananabik sa ating Diyos? Huwag po kayong mahirati lang na nakarinig. Tama po yung sabi nating mahal na kapatid. Sikapin niyo po na yung ugnayan ng ating Panginoon sa ating pagkatao, kagaya po ng ginagampan nating mahal na Apo Kunching, na inihasik po sa dakong ito at ginagampanan po na nagpapakatotoo sa ating Diyos, magagawa niyo rin pong gumawa ng kaukulang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po sa dakong ito, syempre po, yun po ay, sabi ko nga kay Mami Beth, hindi na pagdalisay yung nagaganap sa mga alagad at mag-isang Apo Kunching, kundi ang nakakaharap na po namin ay ang demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat yung mahihina ay nagagamit na ng demonyo. Sapagkat, sige po, pag nilayan nyo po, nakita nyo po kung paano tumutupad ang mahal na Apo.
mula ulo hanggang talampakan, kapag ginamit siya ng ating Panginoon, lahat na ihahayag po niya, lahat na ihahasik niya, at hindi man po siya nakaputi, saan dako siya tunguhin, tumutupad pa rin po ang ating Panginoon. At kung paano yung katapatan, yung pagbibigay ng oras sa kung saan dako, magnilay po kayo. Sa palagay niyo po ba, kailangan pa bang dalisayin ang mahal na apo? Samantalang ang gumagamit ay ang ating Panginoon? Para po sa akin, nagnilay pa ako kagabi, kaya sabi ko sa mga kapatid ko, hindi na ito pagdalisay. Ang kalaban na natin ay demonyo, sapagkat alam ng demonyo, ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang makatatalo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, naroon po yung pagsambit ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na apo kunching na, lumaban kayo. Huwag kayong lelemya-lemya. Huwag kayong matakot na kapag ang katotohanan ng taglay ng bawat isa, makakalaban pa rin kayo. Amen po ba yun? Kaya dito po sa dakong ito, mga kapatid, ito po ang iwanan ko po sa inyo upang higit nyo pong malasahan ang sarap na kaloob ng banal na Espiritu sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, binuksan ng ating diwa, binuksan ng ating isip, binuksan ng ating kalooban, lumalim pa po tayo at sigurado mayroon pa po kayo matutuklasan. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap ngayon sa amin, na sabi ko nga, hindi maaari na nakita nyo naman po, bawat araw iba-iba ang mensahe. Bawat araw kung kakamti mo, titipunin mo, may magandang magaganap sa'yo. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, ang pananabik po namin na makinig ng mensahe ng ating Panginoon, hindi maaari na ma-stack up yan sa isip mo. Sigurado pag luwal mo, magagamit mo. Amen po ba yun? Kaya kung paano yung kaukulan na nananabik po kami sa bahagi ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, napakarami po na kaganapan na magagamit mo ang kaloob ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, masarap, malasa, malinamnam ang dulot ng Espiritong Banal sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Magalak, matagumpay, masaya ang sa tuwin nararamdaman ng puso ng bawat isa sa pagtupad ng Diyos sa aming buhay. At alam niyo po ba, napakalinaw po na kung paano po ang ating mahal na Apo Kunching ay nakita niyo po, halos ayaw siyang tantanan ng mga tao na ginagamit ng kalaban. Alam niyo po, ito talaga. Opo talaga. Sapagkat, sa katotohanan lang, magnilay po kayo. Wag na wag po kayong paggamit sa kalaban. Amen? Sapagkat, ang kalaban, ang igagawin lang po niya, ipapahamak lang po ang ating mga katauhan. Amen po ba yun? Kaya kung halimbawa po, nagpapagamit po kayo sa kalaban at ang kakalabanin niyo po ay ang mga tapat na lingkod ng ating Panginoon. Sa pamamagitan halimbawa ng salita, naku, pag-uwi niyo, lagot kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ang ating Panginoon, sabi nga, hindi ka pwedeng magsinungaling at hindi mo siya pwedeng lukuhin. Kundi, alam po niya, kahit sambitin mo pa ng 10 beses na ikaw ay kilala mo ang Diyos, subalit ang puso mo ay nabasa ng ating Panginoon, na yung tapat na lingkod ay kinakalaban mo sa kabila na kilala mo ang Diyos, tama po ang kanyang timbangan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo upang higit nyo pong maramdaman ang kalaliman ng ating Panginoon. Hindi po ito isang pangaral, kundi ito po isang karanasan na sa bawat araw ay aming nakakamtan kung paanong tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako sa bawat lingkod niyang may katapatan sa kanya. Hindi ko po sinabi sa inyong matapat ako, subalit sa karampot na kaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, yung karampot na handog mo sa kanya ng buong katapatan, buo niyang binibigay sa iyo upang maramdaman mo na ganun siya magmahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat, ang dakong ito ay pagkakataon na ng bawat isa upang tumanggap sa Diyos. Ang dakong ito ay kaparaanan ng Diyos upang maitindig at makilala siya. Ang dakong ito ay tipanan ng Diyos. Huwag niyo pong pahintulutan na maindyan siya. Amen po ba yun? Kundi, manabik po kayo sapagkat ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na tuwirang pinagamit ang buong niyang pagkatao ay ating mararamdaman, ating masisilayan, hindi man mahawakan, subalit may makikita po kayong kaiba na ang Diyos ay buhay, bumababa mula sa kanyang luklukan upang tayo handugan ng tunay na pagmamahal. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito.
Maraming salamat po, Mother. Kung ninamnam niyo po yung mga pinahayag ni Mother, magbibigay po sa inyo ng katatagan.